Isang mapagpalang araw, magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan, mga OFW. Siyempre, dito po sa ating bansa, sana po tayo ay laging pagpalain po ng ating Panginoon. Mga kababayan, bago po tayo mag-uumpisa, baka naman po paki-subscribe, like and share po ng ating video sa araw na to. At siyempre, huwag kalimutang click po ang notification bell para po updated kayo sa mga bagong video po na atin pong i-upload po dito sa channel na to. Alright? So mga kababayan, napagawa ho tayo ng video dahil po sa napanood kong video mula po sa isa sa mga kapatid ng Iglesia ni Cristo na meron pong update na atin pong ihahatid sa inyong mga kababayan. Alright? At ang sabi po rito mga kababayan na nagbago po ang kanilang venue ng Iglesia ni Cristo National Peace Rally na gagawin po sa Enero at 13 mga kababayan. Ito po ay gagawin na po sa Quirino Grandstand mga kababayan. Ang dati po, nung una po ang sinabi ay sa Liwasang Bonifacio mga kababayan. Ngunit nagbago po ang naturang National Peace Rally mga kababayan sa kadahilanan po na napagtanto po nila na ang rallying ito po na National Peace Rally na ito po ng Iglesia ni Cristo ay hindi ho basta-basta mga kababayan dahil po marami po ang aanib dito at lalahok po sa naturang Peace Rally mga kababayan. At tinatansya po ng naturang kapatiran ng Iglesia ni Cristo na aabot po sa 2 milyon o 3 milyon ang dadalo po sa naturang National Peace Rally po na gagawin po ngayong Enero 13 mga kababayan. Buhay na mga kababayan, meron po tayong 15 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng gabi po dito mga kababayan. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kababayan. Ang gagawin pong rally nitong Iglesia ni Cristo mga kababayan ay para po sa kapayapaan mga kababayan. At siyempre, pinanindigan po ng Iglesia ni Cristo doon po sa sinabi, ibabalik ko lang po, na doon po sa sinabi ng Pangulo na si BBM na hinggil nga po rito sa gagawing impeachment kay BP Sara mga kababayan. Kaya po, nagsagawa po sila ng peace rally. Ano po? Dahil ang peace rally na ito mga kababayan ay hindi po yung naghahanap po tayo ng gulo. Kundi ho, hindi po nananawagan ho tayo na wag ho tayong magkawatak-watak. At sana po sama-sama ho tayo na marami ho tayong problemang kinakaharap sa ngayon at wala na hong panahon na tayo ho mag-away-away dahil ho sa isang pagkakamali na wala namang napapatunayan. Kaya nagsagawa po ang naturang kapatiran ng Iglesia ni Cristo ng isang National Peace Rally mga kababayan. So mga kababayan, inanyayahan ko po kayo, panoorin ho natin ang video ito hanggang sa huli ho at mag-like, share na ho kayo at pakisabi na rin ho sa inyong mga kaibigan, kapatid, buong pamilya na kung gusto niyo lumahok sa naturang Peace Rally, National Peace Rally mga kababayan, ay hindi na ho sa Liwasang Bonifacio, kundi ho nilipat na ho sa Quirino Grandstand mga kababayan. Alright? So mga kababayan, karagdagang informasyon po sa inyo, panoorin ho natin itong video na to upang malaman ho ninyo kung ano ho ang mga kadahilanan, dagdag kadahilanan pa po sa naturang pagbabago ho ng venue. Alright mga kababayan, panoorin po natin ang video, yan lang ho kayo. Magandang hapon mga kababayan, mga kaibigan, lalong-lalo na po sa mga giliw nating taga-subaybay
sa mga taga-subaybay nating laging nakaantabay tungkol sa mga latest updates sa Iglesia ni Cristo at sa pangungunahan po nilang mapayapang pagkilos na tinatawag nating National Rally for Peace. Malapit na po na ating isagawa yan at talagang sabik na po kaming makipagkaisa dyan. Eto mga kababayan, sa mga lalahok dyan, meron akong hatid na good news po sa inyo. Masasabi kong napakalakas natin sa langit. Dininig ang ating mga panalangin na yung isasagawa nating mapayapang pagkilos, sana'y mailagay tayo doon sa dako na mas malaki at mas malawak dahil nga sa aapaw ang Maynila pag nagkataon. At eto, opisyal na po na ang National Rally for Peace na isasagawa sa dako ng Kamaynilaan ay hindi na po nakasentro sa Liwasang Bonifacio, na yan po ang unang opisyal na venue na atin pong napag-alaman. Nalaman natin na yung Liwasang Bonifacio po kasi ay kaya lamang mag-accommodate ng 3,000 to 5,000 na katao sa pagsasagawa po ng mga pagtitipon, pagkilos o rally. Sabi nga namin nung una, ang estimated po na dadalo sa mga kaanib pa lang sa Iglesia ni Cristo dyan sa Maynila ay aabot na maaari ng umabot ng milyon. Bakit namin nasabi? Sapagkat ang pinagbatayan nga po natin dyan, mga kababayan, ay yung isinagawa po nilang worldwide walk noong 2018 na dinaluhan ng napakaraming kaanib sa INC. At batay sa mga bali-balita po sa mga networks and medias, umabot ng 1.3 to 1.5 katao ang nakapagkaisa po dyan sa worldwide walk na yan. Na yan po ay isinagawa sa kahabaan ng Rojas Boulevard. At makikita nyo po sa screen ang isang footage, aerial footage, na kung saan ay talagang dinumog ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at inapawan ang kahabaan ng Rojas Boulevard. Ilang taon na ang lumipas, mga kababayan, 2018 pa yun. Marami na, milyon-milyon na ang napaanib sa Iglesia ni Cristo mula ng taon na yan hanggang sa kasalukuyang taon 2025. Kung nung panahong 2018, umabot na sila ng 1.5 million, ano pa po ngayon? Ano pa kapag sumama dyan ang ibang sambayanan natin sa ibang relihiyon? Kaya, yung panalangin natin, yung inaasahan natin na sana ay malipat sa mas malawak na venue itong sentro ng national rally natin sa Maynila, ay dinidig ng langit. Masasabi natin na talagang napakalakas ng Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Diyos. Bakit nga naman hindi sasamahan, di ba? Sapagkat ito ay para sa kapayapaan at kaayusan naman ng bansa at walang masamang hangarin ang sino man po sa atin. Sabi nga sa mga nabasa nating talata sa mga nakaraang video, ang Diyos ay ayaw sa kaguluhan. Kaya masasabi natin na talagang pabor sa kalooban ng Panginoong Diyos yung pagsisigawan nating payapa at kaayusan dito sa bansa, sapagkat siya nga ay Diyos din ng kapayapaan at ng kaayusan. Ngayon, mula sa Liwasang Bonifacio, opisyal na pong venue ang Quirino Grandstand. Diyan pa rin naman yan sa Maynila. Nabase po sa aming pagsasaliksik, ang Quirino Grandstand ay kayang-kaya na pong mag-accommodate ng 20,000 hanggang 30,000 na katao kapag magsasagawa po ng pagtitipon at ng rally. Batay naman po sa aming pagsasaliksik, taong 2018 pa din nang magsagawa nga ang INC ng Worldwide Walk ay nagsagawa na rin po sila dyan sa Quirino Grandstand ng Guinness World Record po ito ng largest human sentence. Makikita nyo rin po sa screen yan na yung binuo po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ang katagang
proud to be a member of Iglesia ni Cristo o proud to be Iglesia ni Cristo. Na yan pong aktibidad na yan, yung largest human sentence, ay nilahukan ng mahigit sa 23,000 na mga kasapi o miyembro ng Iglesia ni Cristo. Makikita nyo dyan sa screen na yung largest human sentence na binubuo ng 23,000 ay halos mapuno na yan. Pero may mga konting espasyo pa naman. Pero ang akin, kahit na inilipat po tayo sa Quirino Grandstand, mga kababayan, hindi pa rin sasapat. Hindi pa rin sasapat sa mga kababayan natin, sa atin, na mga lalahok dyan mula sa Maynila, yung espasyo po na iyan. Kasi nga 20,000 to 30,000 lang ang kaya niyan. Ang ine-expect po na dadalo at makikipagkaisa sa National Rally for Peace dito sa Maynila ay aabot ng 3 milyon na ang estimated. Hindi lang po namin tiyak yung official na numero na yan, pero base po sa estimation, ayan, naririnig niyo yung pusa ko, tinatawag na ako Ayun, ituloy natin. Batay nga po sa estimasyon, aabot na ang mga dadalo dyan ng 2 million hanggang 3 million na katao o higit pa. Sa Maynila lang yan. Sa Maynila lang yan. Ngayon, mga kababayan, sa akin na naman ding pagsasaliksik, nang isagawa ng Iglesia ni Cristo ang aktibidad dyan sa Quirino Grandstand noong 2018, natiyak talaga na napuno yung dako na iyan sa ginawa nilang aktibidad. At yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, umapaw maging sa mga kalsada, sa mga street na karatig ng nasabing dako o yaong Quirino Grandstand. Yan din ang mangyayari for sure sa National Rally for Peace. Ang usap-usapan nga ng iba, usap-usapan ito, baka daw, hindi ko tiyak po ito pero usap-usapan naman ito. At ito ay idinadaing naman din ng mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan sa Maynila na pwede naman daw, okay lang naman daw magsagawa kasi minsan nga lang naman isagawa ng Iglesia ni Cristo yung ganyang pagkilos at para naman daw sa bansa yan. Sabi ng iba nating kababayan na nagtatrabaho po dyan sa Maynila, ayos lang po na magsagawa kayo ng mapayapang pagkilos. Nga lang, alam din kasi nila na talagang aapaw sa Maynila ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. At dahil doon, mahihirapan nga naman ang mga commuters natin sa pagpasok sa kanya-kanyang paaralan at pinagtatrabahuhan. Kaya mga kababayan, ito sa panig namin sa Iglesia ni Cristo, pasintabi po muna sa isasagawa pong aktibidad. Sana ay yun na lamang po ang maiambag ninyo sa amin, sa ating bansa, kung kayo man ay hindi makasasama o makadadalo dyan sa mapayapang pagkilos. Yung pangunawa na lang po ninyo. Balik po tayo dun sa sinasabi ko kanina. Yun nga po ang hinihiling ng mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Maynila na kung maaari daw po ay suspindihin ang pasok sa Maynila. Dahil talagang magiging mahirap ang daanan, yung pagko-commute po nila. Kasi kahit pa sabihin mong may private vehicle ka, kahit pa sabihin mong nakamotor ka lang o nakabike ka lang na pwede mong isingit sa mga sasakyan sa kalsada, hindi naman sasakyan ang maaabutan mo sa mga kalsada ng Maynila, kundi mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na tumpok-tumpok. Mga kababayan natin sa ibang relihiyon na nakikipagkaisa sa National Rally for Peace. Kaya talagang hindi mo masasabing mala-traffic na mag-antay ka lang saglit, mag-antay ka lang ng 30 minutos, ng 1 oras, uusad na. Hindi po. Yang mga dadalo po dyan kami ay mananatili sa buong araw ng isasagawang aktibidad. Hindi po magsisiuwian yung mga yan, lalo sa panig ng Iglesia ni Cristo, hanggat hindi tapos ang aktibidad at hindi nakapaglilinis ng nasabing dakong pinagsagawaan. Kaya mga kababayan, mag-antabay lang po kayo ng bilin dyan sa parteng Maynila kung magsususpindi po sila ng pasok. Dahil nga sa talagang marami, talagang aapaw. Ngayon, ito pa isang balita. Dito naman sa dakong Mindanao, sa may Davao ay napag-usapan na
ng legal counsel ng Iglesia ni Cristo at ng gobyerno doon sa Davao ang isasagawa rin nilang National Rally for Peace. Meron din po kasing venue doon. Batay sa balita, aabot naman ng 800,000 to 1 million na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at hindi kaanib sa INC ang dadalo sa National Rally for Peace diyan sa isang dako lang sa Mindanao. Sa makatuwid, talagang kung saan mang dako, nakatalaga na magsagawa ng mapayapang pagkilos na pangungunahan ng INC, aapaw po talaga mga kababayan. Sa balita po namin, there are 12 sites na pagsasagawaan po niyan. Dito sa parting norte sa Luzon, kung di kami nagkakamali ay meron din po dyan sa Ilocos, sa may vegan naman po. At talagang daan-daang libo hanggang milyon din ang iniestiman na dadalo po dyan. Pero ang pinakasentro po niyan ay nasa Maynila po. Dito nga po sa Quirino Grandstand. Ngayon mga kababayan, yung mga maingay yung motor, pagpasensyahan nyo na po medyo maingay lang dito sa banda sa amin. Gawa ng meron pong mga factory po dito Meron mga industrial buildings kaya may mga empleyado. Babalik tayo. Yung mga nakapag-book naman po mga kababayan sa mga hotel, sa mga condo and apartments na malapit sa liwasang Bonifacio, hindi nyo naman po kailangan ng mangamba. Hindi nyo naman po kailangan mangamba sapagkat konting adjustment lang naman po yan. Nasa Maynila din naman po yan. Kung hindi kami magkakamali, baka nga sa dami ng dadalong INC at hindi INC dyan sa mapayapang pagkilos natin, talagang baka umabot din naman sa liwasang Bonifacio. Meron din doon na mga kababayan natin na makikipagkaisa sa National Rally for Peace. Pero uulitin namin, ang pinaka-sentrong venue na natin ay sa Quirino Grandstand po. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos sapagkat pinayagan at niloob niya na tayo ay makakuha ng mas malaki at mas malawak na dako para mas komportable po nating maisagawa ang mga programa. Tsaka ang isa po sa mga tinitignan kong advantage ng Quirino kaysa dito sa Liwasan, nung nakita ko po, siniyasat ko po yung mga litrato at videos ng Liwasan, sabi ko parang walang stage na pwedeng pagsagawaan ng programa. Yun nga parang concert, 'di ba? Unlike sa Quirino Grandstand na meron na pong nakahanda doon. Kung may magsasalita man po na mga kababayan natin kung bakit na natin isinasagawa ang National Rally for Peace, meron na pong nakahanda sa Quirino Grandstand. Unlike sa Liwasang Bonifacio na mag-aabala pa tayo na magtayo ng mga stage at ng iba't iba pang structure para lang maisagawa yan, no? Mas mainam na po dito sa Quirino Grandstand. Ika nga, kumpleto na kung rally lang ang pag-uusapan. Ngayon, mga kababayan, hindi naman din po nawawala ang katotohanan na meron tayong 1,200 na portalets o baka nga higit pa ang inarkila ng Iglesia ni Cristo para ating magamit kung tayo man ay magbabawas. Malamang sa malamang, from Liwasan, sa Quirino Grandstand na rin, ilalagay yung mga portalets po na iyon. Pero ang natitiyak lang namin ngayon talagang official na po yung Quirino Grandstand. Ngayon, meron lang po akong ibabahagi sa inyo, may ibabahagi lang po ako sa inyo na gaano kasarap sa pakiramdam. Eto Iglesia ni Cristo man kayo o hindi, ano man po ang relihiyon na ating kinaaniban o kinabibilangan, gusto ko lang po ibahagi sa inyo etong isang talata ng Biblia na eto yung tiyak na mararamdaman natin. Lalong-lalo na sa panig ng mga Iglesia ni Cristo kapag isinasagawa na po natin ang ang mapayapang pagkilos po diyan. Ngayon, ano nga ba ang pakiramdam? Ano ang pakiramdam ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kapag isinasagawa po nila ang kaisahan sa anumang larangan o sa anumang aspeto dito sa mundo? Yan man ay kaisahan nila sa aktibidad, kaisahan man yan sa pagboto,
kaisahan man yan sa kanilang layunin, pag-iisip, paghatol at pagdidesisyon sa pangunguna ng kanilang pamamahala. Ano ang tinitiyak kong mararamdaman nating lahat sa panahon na isinasagawa na po natin ang National Rally for Peace? Pakinggan ninyong itong nakatala sa awit. 133, ang talata ay 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Biblia na po ang nagtiyak kung ano ang mararamdaman natin tayong lahat, kay Iglesia ni Cristo ka man o hindi. Tiniyak ng Biblia na makakaramdam tayo ng ligaya at ng paghanga dyan sa isasagawa nating kaisahan. Napakaligayaan niya't kahanga-hanga sa ating pangmasid kapag ang magkakapatid ay nagkakaisa't laging sama-sama. Alam nyo, talagang maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna po nilang mabuo ang ganitong kilusan. Kasi uulitin namin lilinawin namin mga kababayan, yung National Rally for Peace ay hindi po yan religious rally. Nagkataon lang po na ang nanguna po dyan sa mapayapang pagkilos na iyan ay Iglesia ni Cristo. Pero yan po ay kilusan ng mamamayang Pilipino o ng mamamayan ng bansang Pilipinas. Nagkataon lang na ang Iglesia ni Cristo po ang nagkasa ng aktibidad na iyan. Pero yan po ay aktibidad nating lahat na sumisigaw ng kapayapaan at ng kaayusan. Na batay sa Biblia, makararamdam tayo ng kasiyahan at kahanga-hangang pakiramdam sa panahon na ating isinasagawa na ang sama-samang pagkakaisa. Na para bagang ang turingan ay magkakapatid, na yan naman din ang turingan ng mga kasapi sa INC. Mararamdaman natin na iisang tao lang tayo. Kung paanong nagkakaisa ang Iglesia ni Cristo, mararamdaman po natin mga kababayan na hindi kasapi sa INC kung ano ang laging nararamdaman ng mga kaanib sa INC kapag sila ay nagkakaisa. Ayun. Na-share ko lang naman po ngayon pa lang naman hindi pa nga natin isinasagawa, talagang masaya na tayo. 'Di ba? Humahanga na tayo. Naisipin ninyo, isang bansa pinangunahan ng Iglesia ni Cristo para magkaisa. Ngayon pa lang humahanga na po tayo. Paano pa kapag isinasagawa na natin yung mapayapang pagkilos na yan? Talagang napakasaya at napakaligaya. Na yan naman po ang tema ng rally. Happy lang, masaya lang, hindi tayo toxic, hindi tayo magkakalat doon. Huwag tayong manggugulo doon, di ba? Sabi ng mga, gaya ng ibinabang bilin ng pamunuan ng INC, dapat masaya lang po tayo. Hindi tayo manggugulo. Simulan natin sa atin na mga makikipagkaisa dyan sa aktibidad na yan, na talagang mapayapa tayo. At yun ang gusto natin sa bansang ito. Kapayapaan at kaayusan. Maligaya po kami sa bahagi namin dito sa Hiwaga ng Kasaysayan kasi salamat sa Diyos, dininig niya na tayo ay magkaroon ng mas malawak at mas malaking venue para sa lalong ikaaayos ng mga palatuntunan at programa na isasagawa dyan sa National Rally for Peace. Muli, maraming salamat mga kababayan sa inyong pag-antabay sa ating video ngayon. Hanggang sa muli, paalam. Ayan mga kababayan, narinig ho ninyo, napanood ang klarifikasyon at ang paglilinaw ng naturang National Peace Rally na gagawin ho ng Iglesia ni Cristo dyan po sa Quirino Grandstand sa Maynila mga kababayan. Ayan, klaro na ho sa inyo. So sa ating lahat mga kababayan na ililipat po ang naturang malakihang kilos rally na gagawin po ng Iglesia ni Cristo mga kababayan, at sana po ay klaro na po sa inyong lahat yung kung bakit po magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo mga kababayan. So mga kababayan, for more information po, kung hindi pa ho klaro sa inyo, pwede nyo hong balik-balikan ang video ito mga kababayan at panuorin
para ho malaman ho ninyo lahat ang mga importanteng impormasyon kung bakit ho isasagawa ho nila itong malakihang rally ho na gagawin ngayong 13 ng Enero mga kababayan. So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Nagkabulo-bulo naman tayo. Oy. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Hanggang sa muli po. Pero bago ho yan, gaya ng aking sabi, kung baka naman ho, pakiclick ho ang subscribe button at pakishare, like, and of course, huwag kalimutan pong i-click ang notification bell mga kababayan para po updated kayo sa mga bagong video po na i-upload po natin sa channel na ito mga kababayan. Alright? Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Peace.